Welcome back. Kapag binasa natin ang Leviticus 22, maaaring isipin natin na puro batas lang ito tungkol sa mga handog. Pero habang binabasa ko ito, may isang katotohanang tumimo sa puso ko. Ang Diyos ay banal at karapat-dapat siya sa pinakamainam, hindi sa tira-tira. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoon na ang ihahandog sa Kanya ay dapat walang kapintasan. Hindi dahil kailangan niya ng perpektong hayop, kundi dahil gusto niyang maintindihan ng Kanyang bayan kung gaano siya kabanal at kung gaano kahalaga ang pagsamba sa Kanya. At ngayon, naaalala ko si Jesus, ang perpektong kordero ng Diyos. Siya ang handog na walang kapintasan na ibinigay ng Ama para sa ating kaligtasan. Dahil sa Kanya, maaari na tayong lumapit sa Diyos. May tanong akong gustong iwan sa iyo. Ano ba ang ibinibigay natin sa Panginoon? Yung natitira lang ba sa oras natin? Yung lakas na ubos na? O yung puso nating hati pa rin sa napakaraming bagay? Minsan hindi naman natin sinasadyang ibigay ang leftovers kay Lord. Nadadala lang tayo ng dami ng ginagawa sa buhay. Pero ipinapaalala sa atin ng Leviticus 22 na ang Diyos ay hindi dapat maging huli sa listahan natin. Siya ang unang nagmahal sa atin. Siya ang unang nagbigay. Ibinigay pa nga niya ang kanyang anak. Kapag naunawaan natin ang laki ng sakripisyo ni Kristo, hindi na magiging obligasyon ang pagsunod. Nagiging tugon na ito ng pagmamahal at pasasalamat. Baka iniisip mo, Lord, hindi naman perfect ang buhay ko. At totoo naman, wala sa atin ang perpekto. Pero ang hinihingi ng Diyos ay hindi perpektong performance. Ang gusto niya ay isang pusong buong-buong sumusuko sa Kanya. Magtiwala ka na habang ibinibigay mo ang pinakamainam mong oras, pagmamahal, at pagsunod sa Panginoon, hindi iyon masasayang. Ang Diyos na pinaglalaanan mo ng iyong buhay ay tapat. Masigit pa ang ibinabalik niyang biyaya kaysa anumang isinuko natin. Napaisip ako habang binabasa ang chapter na ito. Kung ang Diyos ay hindi nagtipid sa pagbibigay ng kanyang anak para sa akin, bakit ako magtitipid sa pagbibigay ng puso ko sa Kanya? Hindi niya kailangan ng talento ko, oras ko, o lakas ko, dahil kulang siya. Inaanyayahan niya akong ibigay ang mga ito dahil alam niyang doon ko mararanasan ang tunay na kagalakan, ang mabuhay para sa Kanya. Hindi hinahanap ng Diyos ang natitira sa buhay mo. Karapat-dapat siyang tanggapin ang unang lugar sa puso mo. Dahil si Jesus ang perpektong handog para sa atin, maaari rin nating ialay ang ating buhay bilang handog sa pasasalamat sa Kanya. Kung pakiramdam mo ay matagal mo nang ibinibigay kay Lord ang kapag may oras na lang o kapag okay na ang lahat, simulan mo ngayon. Sabihin mo lang, Lord, hindi man perpekto ang buhay ko, pero gusto kong ibigay sa iyo ang puso kong buong buo. Ikaw ang karapat-dapat sa pinakamainam na mayroon ako. Turuan mo akong mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat sa pagsama mo sa atin sa episode na ito. Dalangin ko na ang salita ng Diyos ay hindi lang nadagdagan ang kaalaman natin, kundi mas lalo nitong inilapit ang puso natin sa Kanya.
Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa Leviticus 22, sana ito yon. Hindi hinihingi ng Diyos ang natitira sa atin. Karapat-dapat siyang tumanggap ng ating buong puso dahil ibinigay na niya ang kanyang pinakamainam sa pamamagitan ni Jesucristo. Patuloy nating kilalanin ng Diyos, tanggapin ang kanyang katotohanan, at magtiwala sa kanyang katapatan. Isang araw, isang hakbang, at isang desisyon na sa bawat pagkakataon. Hanggang sa muli, ito ang inyong kapatid sa pananampalataya na nagpapaalala. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging perpekto. Tinatawag ka niyang lumapit kay Kristo at patuloy na magpasakop sa Kanya. God bless you at magkita-kita tayong muli sa susunod nating devotion. Shalom. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.